Ito nga sa LTO. Sumusubok magpa-register. Medyo marami-raming pinagturuan sa amin. And finally, dito kami tinuro sa, ano bang building to? PU something. Kaya, tabi muna tayo. So, napunta kami sa building na to. LTO na to, main Tingnan natin kung anong pangalan ng building pinuntahan ko. Para pag kayo nagawi dito, hindi na kayo paikot-ikot. Ang pangalan ay North NBIC Public Utility pala to. Public Utility Vehicle. Teka. Sikusuyin muna natin yung paglabas natin dito. Uuwi muna tayo. Sanay ako sa uwi So, uwi muna tayo. Okay, anyway, so yun nga. Dito ako sa LTO. Sumubok magpa-register. Kasi palibasa nag-cheat kami nila Kambaog. Nakalagay doon na ano lang to, 48 volts lang to, 45 kph. So L2 to, hindi to pwede sa highway tuloy. Ngayon, hindi ako papayag na hindi pwede ito sa highway dahil nga sa pinalabas kahapon ni Artes, Attorney Artes. Kaya kanan ako sa unahan. So, nag-ano kami, ano ba to? Nag-ano kami na magparehistro. Ngayon, paparehistro na ako, doon kami tinuro. Make long story short, pinagawa kami ng request. Ang sabi nung mag-i-inspect sa amin, kasi inspect ka muna sabi ganun, kailangan mo ng, sino yun? Sa likod ko ba yan? Kailangan mo ng, teka, liko muna tayo Yung manufacturer nyo o yung dealer nyo, kailangan accredited importer. Tapos, may listahan siya CP, ano ba yung CP na yan? Kailangan accredited dealer, mga ganon. Ang daming hiningi requirements. Kasi sabi niya, kadalasan doon kasi yan, dahil sa hindi accredited, kaya ako ngayon, i-check ko si Kambaog. Tawagan ko si Kambaog. Kadalasan kasi yan, dahil sa hindi siya accredited, yung mga importer, ini-import lang daw yun as bicycle, ganyan. Hindi siya dinideclare as as electric vehicle, electric motorcycle. So para siyang bike parts lang. Hindi mo tuloy ma-register. Hindi mo papayag, putya. Tsaka yung nga yung ginawa nga namin ni Kambaog, yung style ginagawa ni Kambaog. Ano yun? Cheat code yun. Ang tawag sa ganon. Pinagbabawal na pinagbabawal na technique. So ganon, merong ginawa si Kambaog sa amin na ganon. Ginawa lang niyang mabagal kunwari. Hindi na pwede ngayon, hindi na ubra yun. Kasi nga, i-impound na to. Pag nadaan ka kung sa mga bawal. Impound na, bayad ka pa. Kahit may lisensya ka pa. 2.5. So, yung paparegister namin, ang daming requirements. Iniwan namin yung mga papel. Kasi ako, may papel ako na hindi siya original. Hindi original. May papel, yung papel ko is hindi siya 72 volts. Sabi doon, kunwari 48 volts lang, ganyan. Basta pinabagal doon sa papel ito. Ganon. Pinabagal lang siya sa papel. Tapos, ano pa? So, pinasubmit kami ng request for approval, request for inspection pala, tapos yung picture ng chassis, picture ng HUD, picture ng motor,
photocopy ng 18 second hand to, photocopy ng deed of sale, photocopy ng nung binili niya to, in kopya, ganyan. Hindi rin pala kasi yung kotse. Okay. Napadaan ko yung kotse. So pinabibili ako ng pinasubmit sa amin yung mga requirements. Yun nga yung ano, ang sinasabi nung taga LTO, maraming kailangan ipasa to. So yung nagbenta sa inyo kailangan accredited importer siya, which is malabo. Tapos kailangan ito accredited as certified motorcycle from the EB, from the manufacturer. Ganyan. Tapos i-approve pa daw yun ng hepe nila. So iniwan namin yung requirements kasi for approval pa ng hepe. Teka, medyo buhol-buhol tayo eh. Tapos nag-iwan kami ng phone number, kinuha na rin namin yung number nung ng taga LTO. Di ba ang bait? Tatlo from kahapon May na yan. From kahapon tatlo na daw kami. Actually pang-apat yung galing pang probinsya. So dito na taga Metro Manila, tatlo na kami na may kasabay ako eh. Shout out kay wala nito, Oliver. Yan, tatlo kami. Yung isa kahapon pa, nauna, nag-iisa daw nagpa-register kahapon. Ang motor niya is Suron gamit niya. Hindi rin daw na-register pa. Inano lang, tawag nun, iniwan lang din daw for ano na yan Suron na yan medyo kilalang brand. Kilala rin naman na yung keso Kaya lang, ang tanong kasi dito, ang question dito is yung legality ng mga papers. Ganon. Tapos may binanggit siya ng mga brand ng ng EV na meron daw mga brand ng EV na na legit na merong mga brand ng EV na legit na tagalikulan tayo ito ba yan? Merong brand ng EV na legit na ano ito sasabihin ko? Na legit na registered as electric motorcycle. Marami siyang binanggit na brand eh. Ako first time ko narinig yun eh. Kalimutan ko na. So parang yun daw yung mga name na legit, sabi niya ganyan. Pero para sa inyo, dalawa kami, yung kasabay ko H1B1 eh. Tapos ako nga ito keso.
Eh sa papel talaga pala, sa iba may nakita na rin ako sa iba eh. Sa papel pala, ito si Kambaog, yun ang nilalagay lang niya 48 volts up to 45 kph para hindi na mari-require i-register. At saka kasi kapag ganun nga naman, ito yung kasabay ko. Para hindi na ma-require i-register at kasi pag ganun nga naman, sana ako. Nawala tuloy ako. Yung in-overtake ako, umu-overtake sa akin. Wala tuloy ako. Anyways, going back. Yun nga, si Kambaog hindi siya nagre-register para, ewan ko kung anong reason niya. Para hindi na siya sitahin, kumbaga, siguro, pabor na rin sa bumibili, and number one, pabor din sa kanya. Kasi parang, iba yata yung datingan sa ano yan eh, sa, ayun, dapat daw, accredited ng LTO kung registered motorcycle yan, patay. Tapos katulad ako, sa papel, ang stock nito is L2 lang. L2 lang, meaning hindi siya motorcycle registered electric bike. Oh. Eh paano ko 'to madadala sa highway? Bawal na nga. Kapag L2 lang. O paparegister ko siya ng L3 para pwede ako sa highway. Ganon. Kasi nga at ito upgraded na yung hub nito. Kako sabi ko nasunog yung yung hub niya, nasira. Nung nagpalit ako, upgraded na. Eh sino ba namang bibili ng bukod sa wala nang stock na kapalit na ganun din, at bakit ako bibili ng ganun din kung yung tindahan na pagbibilang ko sana ng stock ang meron sila yung mga upgraded na. Ikaw ba bibili ka ba ng stock ulit? Nasiraan ka na rin lang. Kung may option ka na bumili ng at saka advice din yan sa akin nung sa motor shop, sabi sa or e-bike shop, sabi sa akin kaya nasunog yan kasi hindi siya match. Masyadong malakas yung nag-upgrade ka na ng controller tapos naiwan yung yung hub mo. So kailangan upgrade mo na yung hub mo. Upgrade kasi controller nito. So upgrade na ako ng hub. Tama ng hub. Ganun. Kanan na yata ako dito. In 300 meters, slight left toward Aurora Boulevard, Marcos Highway. Slight left toward Aurora Boulevard, Marcos Highway, then turn left onto Aurora Boulevard. In 200 meters, slight right to stay on Aurora Boulevard, Marcos Highway. Slight right to stay on Aurora Boulevard, Marcos Highway. Continue on R6 for 8 kilometers.
Pero pinagtataka ko bakit siya ang puhunan niya 88 volts. Ako 82. Baka iba yung config ng ano niya, battery niya. Woo! Yeah! Oh, ito yung kanina.
Putang ina. Continue on Savalong Highway for 2 kilometers.
You right? Kaya, Head west. In 150 meters, turn left. mother, father, brother, sister.